Alam nyo ba na itong si Maharlika, mga kababayan, ay nagngakngak na kahapon? Kahapon ba yon? Kundi ako nagkakamali. Itinuro niya na po ang source ng pulburon video. At alam nyo ba kung sino ang source daw di umano ng pulburon video, mga kababayan? Anak ng tipaklong talaga, oh. Nakakagulat dahil of all people, 'di ba? Of all people, sabi ni Maharlika, ang source daw niya ay itong si Amy Marcos. Diyos mio, nakakagulat. Kung ito ay totoo na ang nagsalita, mga kababayan, ay si Amy Marcos na siya ang nagsabi dito kay Maharlika tungkol sa pulburon issue ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan talagang sumagot ni Amy dito dahil tinuturo na siya ni Maharlika. Diba? Ni Hitad. Pinangalanan na siya, mga kababayan. So, dalawa ang nakikita ko dito. Kung hindi siya magsasalita, pinag-uuntog na ang mga Marcos ni Maharlika. Parang dalawang bundok, mga kababayan, na pinagsasagupa na ni Maharlika ngayon. So, dapat magsalita na itong si Senator Amy Marcos sa pahayag ni Maharlika. Panoorin po natin, mga kababayan. At si Senator Amy, hanggang ngayon na lang ang taning mo. Kumusta ka na? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin, okay, na si Lisa ay nag-uutos para bumili ng pulburon na gagamitin nilang sisinghutin. Tatayuan ko lahat ng mga statement ko dahil first-hand information. Galing mismo sa presidential sister na ang kanyang sister-in-law na insecure sa kanya ay may inuutusang tao at pinagbidangan pa nga si Pebbles Talakera, napanood yun naman yung vlog natin, di ba? Na nagpapabili si Lisa ng siya. Bubu. Kita nyo naman, mga kago, tahasang pinangalanan ni Maharlika Hitad itong si Senator Amy Marcos na nagchuchu daw di umano, mga kababayan, na ang naguutos na kumuha ng shabubububu ay itong si Lisa. At ang inuutusan daw di umano na napagbintangan ay itong si Pebbles Talakera. 'Di ba? Mga kababayan, ito ay isang maliwanag na kung ito ay hindi totoo, ito ay isang maliwanag na paninira. Pero kung ito naman ay totoo, ito ay para sa akin maliwanag na bitterness para kay Senator Amy Marcos na nakikita natin na nakadikit sa kanyang katawan na hindi niya maitatago kailanman. Bakit? Dahil ba si Pangulong Bongbong Marcos ang mas pinaboran ng kanyang ama nung sila ay maliliit pa? Kung di ba naman nuknukan ng mga kababayan, alam naman siguro natin yung galaw ni Senator Amy Marcos. 'Di ba? At hindi lang 'yun. Kinaiinggitan mo ba na hindi ikaw ang naging presidente? Bakit? Gusto mo rin ba na maging presidente, Senator Amy Marcos? Kaya ginaganito mo ang ading mo? Mga kababayan, nasa two side of story tayo ha. Binibigyan ko ng konklusyon o opinion ang bawat side. Hindi ko sinasabing pinaniniwalaan ko si Maharlika. Pero the fact na si Maharlika ay nagsalita na binabanggit ang pangalan mo directly na ikaw ang nagchismis sa kanya na si PBBM ay gumagamit ng coca o ng shabubububu na inuutusan pa o ang naguutos ay si FL para sa panggamit ninyo, ay dapat ka na magsalita, mga kababayan. Diba? Ipalagay ko, kulang talaga sa pansin itong si Amy kung ito ay sinabi niya talaga dito kay Hitad.
Dahil bumubuo siya ng isang multo, bumubuo siya ng isang kwento na kung saan sinisira niya ang mismong mga kadugo niya, mismong kapatid niya, mismong hipag niya, mga kababayan. Dahil kung totoo naman, halimbawa, totoo yung sinasabi ni Senator Amy. Halimbawa, bakit wala kang maipakitang video? Wala kang maipakitang katibayan? That supposedly, if that is true, then mga kababayan, alam nyo naman kung gaano kamarites ang mga Pilipino, mga Pilipina. 'Di ba? Kailangan ng ebidensya. So bago ka magsalita, pag binigyan mo ng ebidensya yan, sigurado, sa'yo lahat magkakampihan. At sigurado, yung inihingi mo o hinahanap mo na atensyon na hindi na ibibigay siguro sa'yo dahil nga naman ang Pangulong Bongbong Marcos ang sikat na sikat. Siya po ang talagang tinitingala. Siya ang tinitingnan. 'Di ba? Kumbaga, sa basketball, mga kababayan, siya ang face. 'Di ba? Siya ang mukha ng isang team. Kumbaga, dito naman sa Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos ang mukha ng ating bansa. Naiinggit ka ba, Senator Amy? Ang tindi. Okay? Tapos na ang taning kay Senator Amy. Kaya 2024, tuloy-tuloy ang bakbakan natin. Okay? Yun. Ayaw ni Lisang malaman yan. Ayaw ni Lisang malaman na ang kanyang pamangkin, well, alam na ng buong mundo na si Paul Soriano ay isang Amerikano. Kaya galit na galit sila na in-appoint nila. Kaya pinapapatay nila ako. Pinapapatay. Doon lang. Hindi na natin anahin yun kasi wala naman siyang katibayan na pinapapatay, di ba? Marami lang mga sumakay dyan. Kung may katibayan ka, ba't di ka mag-blatter? At kung dapat meron mga text, di ba? At the same time, doon din sa usapan mga kababayan, doon sa sinabi daw di umano ni Senator Amy Marcos sa kanya, hinggil sa pagkukoka, pagsisyabububu ng First Family. Ano ba to? May katibayan ka ba? Kasi mahirap to. Verbal lang ba yan na sinabi sa'yo? O may text message, may chat, may Viber? Diba? Kasi kung verbal lang, mga kababayan, mahirap paniwalaan yan, di ba? Kaya ngayon, dahil ikaw ay tinuturong, inunguso, ni Maharlika, dapat lang siguro magsalita na itong si Senator Amy Marcos. Kahit nasabihin natin na siya ay super in denial, mga kababayan, na tinanong daw siya ni Daryl Yap. Di ba? Tinanong siya ni Daryl Yap kung may kinalaman siya. Anong sagot niya? Tayo ang lagi magkasama. Kung ano, saan? Kailan? Sino? Di ba? Yan ang binabanggit niya. So parang mga kababayan, iba yung sinasabi ni Maharlika, iba sinasabi ni Senator Amy, but then again, sa mga nakikita natin na paglaban ni Senator Amy kontra sa kanyang pinsan, kontra sa kanyang kapatid, parang masasabi ko na medyo rin ako medyo convinced na pwedeng siya rin ang nagsabi kasi ang tapang ni Maharlika. Nagsalita siya ngayon. 'Di ba? Pinangalanan niya. Alam niyo naman mga kababayan, hindi mo pwedeng basta-basta pangalanan lang si Senator Amy. Pero this time, na nagsalita siya, si Maharlika, at sinabi niya, Senator Amy, ikaw ang nagsalita, paninindigan ko kasi first hand. Di ba? Kapatid ka ng ng ating presidente. At ikaw ang nagsabi, binigyan mo ako ng taning January 1, January 5, blah, 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 blah. Binanggit ni Maharlika. Hindi ko kinakampihan si Maharlika. Hindi ko rin sinasabing ito ay tama. Pero ang gusto nating mangyari pare-parehas magsalita itong si Senator Amy Marcos. At hindi lang yun mga kababayan. Idugtong natin. Hindi kaya tama yung sinabi ng iba nating kaibigan na baka mamaya yung sinasabi ni Senator Amy na nasa loob ang magpapabagsak
kay PBBM? Hindi kaya siya yon? Yan ay nagtatanong lamang mga kababayan. Hindi rin kaya yung sinasabi ni Maharlika na ahas na puti sa Malacanang na nagchuchucho sa kanya ng mga on-hand information o yung mga first-hand information na sila-sila lang ang nakakaalam ay si Senator Amy Marcos din? Nagtatanong lang. 'Di ba? Nagtatanong lang mga kababayan kasi para sa akin, walang sino man na maglalakas ng loob na magbigay ng impormasyon, lalong-lalo na doon sa kanilang pinagtatrabahuan. Unless kung ito ay talagang mga tuta ng mga Dutertes. 'Di ba? At pangatlo, hindi kaya yung sinasabi ni Ka Eric na kanyang testigo, na kanyang source sa 1.8 billion pesos na allowance daw o travel expenses ni Speaker Martin Romualdez alone ay nanggaling din kay Amy Marcos? Nagtatanong lang mga kababayan. Sapagkat kung titingnan natin itong si Congressman Tambunting, hindi na nagsalita, hindi na nagpaliwanag, kaya ngayon niningisi-ngisian lang siya ni Ka Eric na sinabi na hindi raw nagbigay ng pangalan. Sabi ni Ka Eric, pero sabi naman ni Tambunting, ibinigay niya na yung pangalan ng kanyang source, kaya nga siya pinakawalan at dahil na rin sa essence ng Kapaskuhan. Ang iniisip ko dito mga kababayan, kung si Amy Marcos talaga ang nagbigay o nagsalita dito kay Hitad, ano ang purpose niya? Ano ang purpose niya na sabihin yun? Diba? Kasiraan nila yun eh. Kasiraan ng kapatid niya.